Pamilya at kaibigan, ang dalawang haligi ng buhay. Sa isang maliit na baryo, may batang nagngangalang Miko. Masayain siyang bata at mahilig makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa tuwing uuwi siya sa bahay, napapansin niyang madalas siyang pagalitan ng kanyang kuya at inuutusan ng kanyang mga magulang. Minsan iniisip niya, mas mabuti pa sigurong palaging kasama ang mga kaibigan kaysa sa pamilya, walang utos at away. Isang araw, habang naglalaro sila ng kanyang matalik na kaibigang si Ramil sa may ilog, nadulas si Miko at nahulog sa tubig. Agad na tumakbo si Ramil upang humingi ng tulong. Ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mabuti na lamang at may isang mangingisda ang nakakita at sinagip si Miko. Nang malaman ng kanyang pamilya ang nangyari, dali-dali silang tumakbo papunta sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina habang sinasabi, "Anak, buti na lang at ligtas ka. Natakot kami." Hindi na napigilan ni Miko ang kanyang luha. Ngayon lang niya naramdaman kung gaano siya kamahal ng kanyang pamilya. Nang makauwi sila, tinanong niya ang kanyang ina, "Nanay, mahal din ba tayo ng mga kaibigan tulad ng pagmamahal ng pamilya?" Ngumiti ang kanyang ina at sinabing, "Oo anak, mahalaga ang mga kaibigan. Sila ang kasama mo sa paglalaro at pagsasaya. Pero ang pamilya, sila ang laging andyan sa hirap man o ginhawa, sa lungkot at saya. Ang pagmamahal ng kaibigan ay isang malaking biyaya, pero ang pagmamahal ng pamilya ay walang kapantay." Mula noon, mas pinahalagahan ni Miko ang kanyang pamilya. Natutunan niyang kahit may tampuhan at utos, ang kanyang pamilya pa rin ang tunay na nagmamahal sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Naging mas maalalahanin din siya sa kanyang mga kaibigan dahil alam niyang sila rin ay mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Aral ng kwento, ang mga kaibigan ay kasama natin sa kasiyahan. Ngunit ang pamilya ay kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Ang pagmamahal ng kaibigan at pamilya ay parehong mahalaga. Ngunit ang pamilya ay laging nandyan upang protektahan, gabayan at alagaan tayo. Dapat nating pahalagahan ang ating pamilya at mga kaibigan dahil sila ang nagbibigay kulay sa ating buhay. Pag-unawa sa kwento. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pangalawa, ano ang madalas maramdaman ni Miko tuwing uuwi siya sa kanilang bahay? Pangatlo, ano ang nangyari kay Miko habang naglalaro sila ni Ramil sa ilog? Pang-apat, ano ang ginawa ng kanyang pamilya nang malaman nilang nahulog siya sa ilog? Panglima, ano ang natutunan ni Miko tungkol sa kaibigan at pamilya? Dagdag kaalaman tungkol sa pamilya. Ang pamilya ay ang unang pangkat ng tao na nagbibigay ng pagmamahal, proteksyon at suporta sa atin mula pagkabata hanggang sa ating paglaki. Binubuo ito ng magulang, anak at minsan ay lolo, lola, tito, tita at iba pang kamag-anak. Mga uri ng pamilya. Nukleyar na pamilya. Binubuo ng isang mag-asawa at kanilang mga anak. Pamilyang pinalawak o extended family. Kasama ang lolo, lola, tito, tita at iba pang kamag-anak sa isang tahanan. Pamilyang solo o single parent family. Isa lang ang magulang na nag-aalaga at gumagabay sa anak. Pamilyang ampon o adoptive family. Ang mga anak ay hindi biolohikal na anak ng mga magulang, ngunit minamahal at inaaruga bilang tunay na bahagi ng pamilya. Paano mapapanatili ang matibay na pagsasama sa pamilya? Maglaan ng oras para sa isa't isa, tulad ng pagkain ng sabay o paggawa ng masayang aktibidad. Maging bukas sa komunikasyon at pakinggan ang bawat isa. Magpakita ng respeto
at pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya. Magsanay ng pagpapatawad at pagpapahalaga sa isa't isa. Mga halimbawa ng gawain na pinalalakas ang ugnayan ng pamilya. Pagbabasa ng kwento o panonood ng pelikula ng magkakasama. Pagtutulungan sa gawaing bahay. Pagsasama-sama sa pagdiriwang ng mahalagang okasyon. Pagbabahagi ng problema at pagsuporta sa isa't isa. Konklusyon. Ang pamilya ang unang pundasyon ng ating pagkatao. Dito natin natututunan ang pagmamahal, paggalang, at responsibilidad. Bagaman may mga hindi pagkakaintindihan, ang tunay na pamilya ay nananatiling buo sa kabila ng anumang pagsubok. Mahalaga na pahalagahan at ipakita ang pagmamahal sa ating pamilya araw-araw. At diyan nagtatapos ang ating kwento na pamilya at kaibigan, dalawang haligi ng buhay. Tunay nga na sa bawat pagsubok at tagumpay, ang pamilya at kaibigan ang laging nariyan upang umalalay at sumuporta sa atin. Sana'y may natutunan kayo sa kwentong ito at naway mas pahalagahan natin ang mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Aling Tetay's Kwentong Pambata at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa ating mga bagong kwento. Hanggang sa susunod na kwento,